Alam naman natin ang China, napakalaking bansa niyan. Higanting bansa to mga tol, isa sa mga malalaking bansa sa buong mundo. Ngunit, subalit, ang China ay lumiliit na daw ang mundo. Sabing ganun mga tol, no? Dito sa title, India, matapos kaibiganin kinamkam ang lupain. Sabing ganun dito sa title mga tol. Ang videong panonoorin natin ay mula rito kay BTV Pinas. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid ang kanyang logo. Syempre nakalagay po ang link sa ibaba. Pwede nyo nang bisitahin ang kanyang channel at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, di ba? At kung bago ka pa lamang dito at trip mo rin yung mga ganitong klaseng commentary, syempre mga tol, hinihingi ko rin ang inyong suporta. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell. Panoorin na natin to mga tol, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Eksklusibong balita, matindi ito. Amerika at halos 18 bansa nagsanib-puwersa sa isang makasaysayang 18? Indo-Pacific military drill. China galit na galit, gusto nang manakit. At Pilipinas pumalag sa panibagong mapa ng China, pero ang malala, bansang India, kinaibigan ng bansang China bago kinamkam ang lupain ito. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Ang problema rito sa China mga tol, since lumalakas sila, malaking bansa sila, yumayabang din naman no at the same time. Doon pa lang sa pagkamkam nila ng malaking bahagi ng karagatan ng South China Sea mga kapatid. Yun ang tawag kasi nila international eh. Diba? Napakaraming mga bansa ang sinagasaan nila, inagawan nila ng teritoryo na tila ba itong mga bansang to ay walang karapatan sa dagat. Parang nilimusan lang nila ng bahagi eh, diba? Katulad dito halimbawa sa atin, yung kabuuan ng West Philippine Sea halos kunin na nila eh, diba? Tapos sa ibang mga dagat pa, yung 9 dash line nila ginawa pa nilang 10 dash line, diba? Tindi nun mga tol. Doon pa lang, gumagawa na talaga sila ng napakarami nilang kalaban. Gumagawa na sila ng napakarami nilang kaaway. Hindi pa sila nakontento sa kaaway nila mga tol. Yung kaalyansa nila doon sa BRICS, 'di ba? Yung India mga tol, kinamkaman din nila ng lupain. Biruin mo, 'di ba? Feeling talaga nila sila yung almighty eh. Sila yung pinakamalakas sa daigdig eh. Yun ang nagiging problema sa kanila. Kaya yung title dito sa pinapanood natin eh, lumiliit na mundo nila eh. Ang dami nilang kalaban, no? Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Amerika at halos 18 bansa nagsanib-puwersa sa isang makasaysayang Indo-Pacific military drill. Sinimula ng mga bansa mula sa Amerika, Indonesia at 5 pang mga bansa ang taunang pagsasanay na isinagawa sa Java, Indonesia. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo ng China. Ang mga sundalong Amerikano at Indonesia ay nagsagawa na ng live fire drill simula pa noong 2009 at sumali ang Australia, Japan at Singapore noong nakaraang taon lamang. At ang buong puwersa din ng United Kingdom ay nakisa din ngayong taon para sa tinaguriang Garuda Shield Exercises 2023 na umaabot sa 5,000 sundalo ang kasama. At dahil sa napakalaking pagsasanay na nangyari sa Indo-Pacific, nakikita ng China na isa itong banta para sa kanila at inakusahan ang Estados Unidos na bumubuo ng isang Indo-Pacific allies na katulad na lamang ng NATO organization. Sino ba naman kasi makikipag-alay sa kanila matapos ka makipagkaibigan na ang kinangkanan lupain, no, di ba? Indo-Pacific allies na katulad na lamang ng NATO organization upang limitahan ang lalo pang lumalakas na militar ng China sa rehiyon. Ang mga bansang Brunei, Brazil, Canada, Germany, India, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Papua New Guinea, South Korea, East Timor at Pilipinas ay nagpadala rin ng mga observer sa 2 linggong pagsasanay sa Java, Indonesia. Sinabi ng Commanding General ng US Army na umaabot sa 19 na bansa ang kasangkot sa pagsasanay. At ito ay nagpapakita ng isang malakas na multilateral solidarity
upang pangalagaan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa rehiyon. Ayon pa sa US Army official na ang Super Garuda Shield 2023 ang bubuo sa napakalaking tagumpay ng nakaraang taon. Ang pinagsamang pagsasanay na ito kasama ang napakaraming bansa ay nagpapakita ng sama-samang pangako at magkakatulad na pagkakaisa na nagbibigay daan para sa isang matatag, ligtas at mas mapayapa, malaya at bukas na Indo-Pacific. Kapag hindi binago ng China yung ugali nila, mga tol, darating ang panahon. Wag naman sana mangyari, no? Pero kapag nagkaroon ulit ng WW3, kumbaga, ganon, parang China against the world yan, mga tol. No, dami nilang kalaban, no? Kaliwat kanan yung susugod dyan. No, kapag hindi nila binago yung ginagawa nila, masyado silang agresibo, masyado silang walang respeto sa ibang mga karatig bansa nila. Ayaw nila ng kapayapaan kasi kahit sabihin nilang hangad namin kapayapaan, 'di ba? Parang sarap sabihin utot nyo. Anong kapayapaan? Sasabihin mo dun sa kapitbahay mo, gusto namin kapayapaan ha, pero yung lupa mo akin 'yan. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon? Yung mga mga nasa squatter area nga kahit alam nilang hindi kanila 'yon, nakikipaglaban sila eh. Wag lang sila mapalayas eh. Lalo pa kaya yung mga legal na alam nilang kanila yung teritoryong 'yon tapos sasabihin mo, akin yan ha, pero kapayapaan ang gusto ko. Kalokohan yung pinagsasasabi nila eh. Ayon pa sa report ay aabot ng 2,100 na sundalong Amerikano at 1,900 na sundalo ng Indonesia ang magpapahusay sa interoperability capabilities. Ang ganitong napakalaking pagsasanay na kinabibilangan ng napakaraming bansa na tumututol sa ginagawang aksyon ng China sa katubigang dapat ay malayang nakapaglalayag ang bawat bansa ay nangangahulugan na tila nagiging kaunti na lamang ang kakampi ng China marahil ay dahil na rin sa pagbubulgar sa kanila sa international community sa ginagawa nitong agresibong pag-ugali lalo na sa mga maliliit na bansa na nakapalibot sa South China Sea. Samantala sa iba pang balita, dahil sa patuloy na pananakop ng bansang China, ayon sa opisyal ng BRP Jose Rizal, ay 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, at 365 days sa isang taon, ang Philippine Navy ay nagpapatrolya sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang ipakita at ipatupad ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So, ang Philippine Navy daw, no? Ang Philippine Navy, yung gray ship natin, 24/7, 365 days, nagpapatrolya mga tol dito sa West Philippine Sea para ipakita daw natin na tinitindigan natin at pinapakita natin sa bansang China na ang West Philippine Sea ay bahagi ng Pilipinas at hindi yan sa inyo. Kung yan ay naglalayag mga tol, sana madagdagan pa ng madagdagan pa ng madagdagan pa. No? Kasi ang isang gray ship natin, baka tapatan nila yan ng 100 militia vessels o kaya 50 militia vessels, di ba? Ayon sa report, mahigit isang dekada lamang ang nakaraan, pinalitan ng Southeast Asian nation ang 200 nautical mile bilang exclusive economic zone ng Pilipinas sa South China Sea upang muling igiit ang claim ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Sa kabila ng patuloy na panggigipit sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ng mga Chinese Coast Guard at puwersa ng militia vessel ay mananatiling mataas ang moral ng mga sundalong Pilipino dahil ito sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan at sa suporta ng ating government official kasama na nga dyan ang patuloy na pagpapalakas ng programa upang mas maging moderno pa ang mga kagamitan ng ating mga kasundaluhan, lalo na ang mga asset na magagamit sa pagprotekta sa ating bansa. Good job. Ang bagong inilabas ngayon na mapa ng China ay talagang hindi katanggap-tanggap dahil ang 200 nautical mile na exclusive economic zone ng Pilipinas ay kinuha lahat ng China. At ibig sabihin nito, kabayan, na hindi 90% ang kinuha ng China kundi 100% ng biruin mo, no? Hindi pala almost, kundi 100% pala ng West Philippine Sea ang kinuha nila. Kumbaga talagang
Wala silang itinira sa atin sa West Philippine Sea. Papayag ba naman tayo noon, mga tol? Buong South China Sea, kabilang na nga dyan ang West Philippine Sea. Maging ang bansang Vietnam ay pumalag sa bagong mapa ng China na kung saan ay sakop din ang malawak na katubigan ng Vietnam. Oh, di ba? At hindi lamang yan, maging ang bansang India na kinaibigan muna ng Incheck pagkatapos ay inangkinan nila ang ilang bahagi ng Indian Territory. Oh, Kaya ang pagkakaibigan ng China at India ay posibleng masira dahil sa pangangamkam ng China. Kung hindi ito ititigil ng China, marahil ay talagang mauubusan sila ng kakampi at kaibigan. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Dapat lang ba na bumuo ang Estados Unidos ng isang kahalintulad ng NATO upang wakasan na ang paghahari-harian ng China sa Indo-Pacific? At ano ang reaksyon mo sa ginawa ng China sa bansang India matapos kaibiganin ay aangkinin ang lupain? E-komento mo na dyan sa ibaba at huwag mo ring kalimutan na i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. meron isang island na kinakaibigan ito. Solomon Island data yun, kinakaibigan din ng China. Wait lang kayo. Mawawala din sa inyo yan. Kinakaibigan nyo China eh. Wait lang kayo, mawawala din sa inyo yan. No? So anong masasabi mo dyan, mga tol, dito sa videong napanood natin? No? Ang China nga talaga, mga tol, ay gumagawa ng napakarami nilang kalaban, ng napakarami nilang kaaway dahil doon sa walang pakundangan nilang pagkamkam ng mga teritoryo dito sa karagatang ng West Philippine Sea at saka sa iba pang mga karatig na karagatan. Talagang hindi nila tiniran yung ibang mga bansa. Nung kumbaga parang sinabi niyo, wala kayong karapatan magkaroon ng dagat, amin lahat yan. Parang ganun ang sinabi nila, mga tol. Hindi pa sila nakontento sa karagatan, dito naman may dispute din sila sa India at inunahan na nila, nagtayo na sila doon ng mga structure nila. No, titigas ng mga muhan ito, mga te. Ano masasabi ninyo dyan, mga tol? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.